Pinilit akong bayaran ang dambuhalang utang ng asawa kong akala ko ay patay na, hanggang sa mahuli ko siyang nakikipagtalik sa kanyang kirida sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga magulang. Gamit ang pekeng ginto at ang aking talino, gagawa ako ng bitag na uubos sa bawat sentimo ng kanilang kasakiman. Kapag ang aliping minaliit ninyo ang siyang humila sa inyo patungo sa rehas ng katarungan, handa na ba kayong pagbayaran ang bawat luha na aking itinigis? Maaga pa lang ay nakabihis na si Lira, hindi sa kanyang karaniwang mga damit pantrabaho bilang art appraiser, kundi sa isang lumang pantalon at maluwag na t-shirt na may mantsa ng kape. Tahimik niyang inayos ang mga nakakalat na magasin sa coffee table ng sala ng Valdez. 3 taon na. 3 taon na mula nang maging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain ang pagpupuna sa bawat sulok ng malaking bahay na ito. Bahay na pinagmulan ng lahat ng kanyang paghihirap. Isang matalim na tunog ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Si Doña Elena Valdez, biyana ni Lira, ay dahan-dahang bumaba mula sa hagdanan. Suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa silk. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Hindi siya tumitingin kay Lira, kundi sa paligid. Hinahanap ang bawat butil ng alikabok na naiwan. Lira, malamig na tawag ni Doña Elena. Ang boses nito ay parang yelo na dinidilaan ng hangin. Iyan lang ba ang kaya mo? Matapos naming kupkupin ka rito, hindi mo man lang maayos ang bahay ng tama? Pinilit ni Lira na huwag sumagot. Alam niyang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig ay gagamitin laban sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa mesa. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Naglakad si Doña Elena patungo sa kusina na parang hindi niya nakikita si Lira. Ilang sandali, bumalik siya na may dalang tasa ng mainit na kape. Umupo ito sa sofa, matikas ang tindig, at sinimulang basahin ang dyaryo. Bigla, naku! Ang tasa ng kape ay nahulog mula sa kamay ni Doña Elena, tumapon sa mamahaling carpet. Ang lampa-lampa mo talaga, Lira. Kahit kape lang, hindi mo man lang nakita. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay kung makita itong bahay na parang imbornal? Reklamo niya, kahit pa siya mismo ang nagpatapon. Nagmamadaling kinuha ni Lira ang basahan at lumuhod sa sahig. Mainit ang kape, ngunit mas mainit ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang bawat patak habang naririnig ang mapanghusgang mga salita ni Doña Elena. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Ang tamad mo pa rin. Patuloy ni Doña Elena. 3 taon na ang nakalipas, pero wala ka pa ring silbi. Buti na lang at wala na ang anak ko. Kundi lalo lang siyang magiging miserable sa piling mo. Ang buong buhay ko, pinaghirapan ko. Ngayon, dahil sa utang ng asawa mo, halos wala na kaming matira. Lahat ng aming pinundar, unti-unting nawawala. Hindi ka man lang nagawang bigyan kami ng apo para may katuwang kami sa pagtanda. Ang bawat salita ay tumatagos sa buto ni Lira. Ang utang ng asawa mo, 80 milyong piso. Ibinenta niya ang lahat ng minana niya sa kanyang mga magulang, ang lupain, ang lumang antique shop na pinangarap niyang ipagpatuloy. Lahat para lamang mabayaran ang utang na idinulot ni Ramon Valdez bago ito namatay sa isang pekeng aksidente sa eroplano. At sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya pa rin ang masama, siya pa rin ang walang silbi. Nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang tumayo. Sumikip ang kanyang lalamunan, ngunit hindi siya umiyak. Matagal nang natuyo ang mga luha niya para sa pamilyang ito. Maari po ba akong magpahinga sandali, Doña Elena? Tanong niya. Malalim ang boses. Pahinga? Sagot ni Doña Elena, tinaasan siya ng kilay. Pagkatapos ng ginawa mo, sige, pero siguraduhin mong hindi ka nababalik dito sa sala na may bahid ng kape ang carpet. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Hindi na sumagot si Lira. Lumabas siya mula sa sala. Ang kanyang mga balikat ay nakakuyom.
Naglakad siya sa pasilyo at nang makarating siya sa pintuan ng silid ni Angelo, dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita niya ang 7 taong gulang na batang lalaki na mahimbing na natutulog, mahigpit na nakayakap sa kanyang paboritong laruan, si Angelo, ang bata na pinipilit ng Valdez na pamana, Ronnie Ramon, sa kanya mula sa ibang babae at inampun na lang niya. Si Angelo ang tanging dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng bata, tila nagkakaroon siya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hinalikan niya sa noo ang bata. "Magandang umaga, anak," bulong niya. Ang nangiti ni Angelo kahit sa tulog ay sapat na upang palambutin ang kanyang puso. Ito ang kanyang anghel, ang tanglaw niya sa dilim. Pumunta siya sa kanyang maliit na silid sa dulo ng bahay, kung saan siya halos nakakulong. Naisipan niyang magpahinga sandali. Binuksan niya ang luma niyang TV na halos hindi na gumagana. Lumabas sa screen ang isang balita mula sa international na channel. Ito ang kanyang tanging bintana sa mundo sa labas ng bahay na ito. Isang segment tungkol sa isang charity gala sa Sydney, Australia ang ipinapalabas. Ang mga mayayamang nagkakatuwaan, naglalabas ng kanilang mamahaling kasuotan at alahas. Hindi siya interesado sa mga balita tungkol sa mga elite. Ang gusto lang niya ay humilata, ipikit ang mga mata, at kalimutan ang lahat. Ngunit may isang imahe ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lalaki at isang babae ang lumabas sa screen, nakangiti, masaya. Ang lalaki ay nakasuot ng napakagarang suit. Ang babae naman ay may suot na mamahaling gown. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang pamilyar na balangkas ng panga. Ang kilay na bahagyang nakataas. Ang matangos na ilong. Ang nanangiti. Ang nangiti na minsan ay bumighani sa kanya. Hindi maaaring mangyari. Bulong niya, halos hindi makahinga. Ang tasa ng tubig na hawak niya ay biglang nabitawan. Crash! Ang basag na kristal ay tumalsik sa sahig, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa screen. Ang lalaki ay si Ramon. Si Ramon Valdez, ang kanyang patay na asawa. Siya, na akala niya'y patay na. Siya na pinagluksaan niya ng 3 taon. Siya na pinagbayaran niya ng lahat ng kanyang ari-arian. At sa tabi niya, nakayakap, ay si Katrina Suarez, ang babaeng matagal nang pinaghihinalaan ni Lyra na may relasyon kay Ramon bago pa man ang aksidente. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at mabilis na nag-google ng City Charity Gala. Ilang segundo lang, lumabas ang mga larawan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, at sa bawat larawan, mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Ito nga si Ramon. Buhay na buhay, masayang masaya. Nagtatamasa ng isang marangyang buhay sa Australia, habang siya, ang kanyang asawa, ay nagdurusa sa kamay ng mga magulang nito. Pinipilit bayaran ang utang na akala niya'y iniwan nito. Ang mga luha na matagal nang natuyo ay unti-unting bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit, ng pagtataksil, at ng isang paggising na nakakapaso. Pinilit niyang palakihin ang imahe ng mukha ni Ramon. Walang duda. Ito ang mukha ng kanyang asawa, ang kanyang patay na asawa. Unti-unting naglaho ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malamig, matigas na tingin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot. At sa loob ng kanyang puso, isang pangako ang nabuo. Hindi na siya magiging biktima. Hindi ito matatapos dito. Ito ay magsisimula pa lamang. Ang basag na salamin sa sahig ay hindi inalintana ni Lyra. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone, kung saan ang larawan ni Ramon at Katrina ay tila isang mapanuksong multo, na wala na ang paunang pagkabigla. Ang pumalit dito ay isang matinding lamig, isang nakakapasong galit na gumapang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa
at kumalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay para sa mga nagluluksa, para sa mga nawalan. Ngunit siya ay hindi nawalan. Siya ay niloko, pinagtaksilan. Ang 3 taon ng kanyang buhay, ang bawat araw ng pagtitiis, ang bawat sentimong pinaghirapan niyang ibayad sa utang, lahat ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, ilang linggo bago ang aksidente. Nakaupo sila ni Ramon sa balkonahe ng kanilang dating bahay, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang yakap ni Ramon ay mainit at puno ng mga pangako. Flashback. Para sa atin to, mahal, bulong ni Ramon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Itong business trip na to, ito na ang mag-aahon sa atin. Pagbalik ko, babayaran na natin lahat ng utang. Magsisimula tayo ulit. Bibili natin ang pinapangarap mong bahay sa tabi ng dagat. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Tumingala si Lyra sa kanya. Ang mga matay nagniningning sa pag-ibig at tiwala. Pangako, Ramon. Pangako, sagot ni Ramon at hinalikan siya sa noo. Wala nang mas importante pa sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Lyra. End of flashback. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang laso na sumusunog sa kanyang alaala. Ang bawat pangako ay isang kasinungalingan. Ang bawat halik ay isang pagkukunwari. Habang siya ay umiiyak at nagluluksa, si Ramon pala ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Gamit ang perang dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga detalye ng aksidente. Ang mabilis na pag-identify sa katawan. Ang selyadong kabaong na ipinagbawal ng mga Valdez na buksan bilang respeto sa huling alaala ni Ramon. Noon, dahil sa sobrang pagdadalamhati, tinanggap niya ang lahat ng paliwanag. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila mga pulang bandila na kumakaway sa kanyang isipan, isang bagong determinasyon ang bumuhay sa kanyang pagod na katawan. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, maingat na iniwasan ang mga bubog sa sahig. Naglakad siya palabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang bagong layunin. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng pasilyo. Tahimik ang buong bahay. Si Doña Elena ay marahil nasa hardin na. At si Don Ricardo naman ay nasa kanyang opisina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pumunta siya sa bodega sa likod ng bahay, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit. Dito itinambak ang lahat ng personal na gamit ni Ramon, ang mga damit, libro, at mga kahon ng kung ano-anong bagay na hindi na pinansin ng pamilya Valdez simula nang mamatay siya. Sinimulan niyang halungkatin ang mga kahon. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi niya ito ininda. Hinahanap niya ang kahit ano, isang dokumento, isang sulat, isang bagay na makakapagbigay linaw sa lahat. Sa ilalim ng isang bunto ng mga lumang damit, nakita niya ang isang maliit, itim na kahon ng sapatos. Nang buksan niya ito, laman nito ay mga luma at sirang gamit, isang basag na relo, mga lumang charger, at iba pang elektronikong basura. Aalisin na sana niya ito nang may mapansin siyang kakaiba sa ilalim ng kahon. May doble itong sahig. Nanginginig ang mga kamay na tinanggal niya ang sapin. At naroon, nakatago sa ilalim, ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalawang cellphone. Isang smartphone na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito ang cellphone na ginagamit ni Ramon sa araw-araw. Dali-dali niya itong kinuha at itinago sa kanyang bulsa. Mabilis niyang inayos pabalik ang mga gamit, tinitiyak na walang bakas, na nagpapakitang may naghalongkat doon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at nilock ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Inilabas niya ang cellphone.
May charge pa ito. Nang buksan niya, isang lock screen ang humarang sa kanya. Kailangan ng password. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Mali. Sinubukan niya ang birthday ni Ramon. Mali. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali. Napapikit siya. Ano ang password na ilalagay ng isang taong nagbabalak tumakas? Hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya at sa kanyang plano. Ano ang pinakamahalagang petsa sa planong yon? Bigla niyang naalala. Ang petsa ng plane crash. Ang petsa ng kanyang kamatayan. Dahan-dahan niyang in-type ang mga numero. 08-14-2022. Click! Nag-unlock ang cellphone. Namilog ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang wallpaper ay isang litrato ni Ramon at Katrina. Magkayakap sa isang beach. Masayang masaya. Nanginginig ang daliri na binuksan niya ang message inbox. Puno ito ng mga mensahe mula sa iisang pangalan. Cat. Ang mga petsa ay mula pa sa mga buwan bago ang aksidente. Binasa niya ang ilan. Cat. Ready ka na ba, babe? Malapit na. Ramon. Almost. Konting tiis na lang. Magkakasama na tayo habang buhay. Cat. Paano si Lira? Hindi ba siya maghihinala? Ramon. Huwag kang mag-alala sa kanya. Masyado siyang tiwala sa akin. Kahit anong sabihin ko, paniniwalaan niya. Bawat salita sa screen ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangarap. Lahat ay nakasulat doon habang siya ay walang kamalay-malay na nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Nag-scroll siya pababa hanggang sa marating niya ang mga huling mensahe. Isang araw bago ang flight, ang kanyang mga mata ay nanatili sa huling text message na ipinadala ni Katrina. Ito ang mensaheng sumira sa natitirang piraso ng kanyang puso at nagpatigas sa kanyang kaluluwa. Kat, sigurado ka bang maniniwala sila? Paano ang mga magulang mo? Ang sagot ni Ramon ay maikli. Ramon, don't worry about them. They're in on it. At ang huling reply ni Katrina, ang salitang nagpabagsak sa buong mundo ni Lira. Katrina, sabi mo sila na ang bahala sa lahat. They'll take care of the rest. Sila na ang bahala sa lahat. Si Don Ricardo, si Doña Elena. Hindi lang sila nagpabaya. Hindi lang sila naging malupit. Sila ay kasabwat. Ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng paninisi, ang lahat ng pagpapahirap sa loob ng 3 taon, lahat ay isang malaking palabas. Isang palabas para itago ang katotohanan at idiin siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Isinara ni Lira ang cellphone. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang isang maskarang gawa sa bato. Ang galit sa kanyang puso ay lumamig at naging isang bagay na mas matigas, mas matibay, at mas mapanganib. Tapos na ang pagiging biktima. Ang babaeng minsay umiyak para kay Ramon Valdez ay patay na. Ang isinilang na ngayon mula sa abo ng pagtataksil ay isang babaeng may iisang layunin, hustisya, at sisiguraduhin niyang lahat sila, si Ramon, si Katrina, at ang buong pamilya, Valdez, ay magbabayad. Ang cellphone na hawak ni Lira ay hindi na lamang isang piraso ng teknolohiya. Ito na ang kanyang Biblia ng katotohanan, ang testamento ng isang napakalaking pagtataksil. Sa paglipas ng gabi, nawala na ang lahat ng bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Ang bawat panginginig ng kanyang kamay ay napalitan ng isang matatag na pulso. Hindi na siya ang Lira na nagpapabagsak sa bawat masasakit na salita. Ang babaeng nakaupo sa dilim ng kanyang silid ay isang estratehista. Isang mangangaso na pinag-aaralan ang bawat galaw ng kanyang bibiktimahin. Kinabukasan, kumilos siya ng may bagong sigla. Nagpaalam siya kay Doña Elena na may pupuntahan siyang mahalagang bagay. Isang kasinungalingan na sinabi niya ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tingin ng pagtataka sa mukha ng kanyang biyenan ay hindi niya pinansin.
Sumakay siya ng bus, hindi taxi. Nagtungo siya sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga Valdez. Doon, sa isang mesang nakatago sa likod, naghihintay ang isang lalaking nasa edad 50. May makapal na salamin at buhok na nagsisimula ng mamuti. Siya si Attorney David Santos, isang malapit na kaibigan at dating kasama sa trabaho ng yumaong ama ni Lyra. Isa sa iilang taong mapagkakatiwalaan niya. Lyra! Hija! Bati ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kumusta ka na? Isang tipid na ngiti lamang ang isinagot ni Lyra. Walang paligoy-ligoy, inilabas niya mula sa kanyang bag ang cellphone ni Ramon at ipinatong ito sa mesa. Tito David, kailangan ko po ng tulong ninyo. Napakunot ang noo ng abogado. Kinuha niya ang cellphone at sinuri ito. Ipinakita ni Lyra kung paano ito i-unlock. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, tahimik na binasa ni Attorney Santos ang mga mensahe. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa matinding galit. Walang hiya. Mahinang bulong niya, ibinababa ang cellphone na parang isang maruming basahan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Planado ang lahat. Hindi lang po iyon, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kasabwat ang mga magulang niya. Sila ang nag-orkestra ng lahat dito sa Pilipinas. Napahilamos ng kamay sa mukha si Attorney Santos. Tinitigan niya si Lyra. Ano ang gusto mong gawin, Hija? Pwede nating itong dalhin sa pulisya. Pwede natin silang kasuhan ng... Hindi pa po ngayon, putol ni Lyra. Kung gagawin natin yan ngayon, itatago lang nila ang pera at gagamitin ang kanilang impluwensya para makalusot. Gusto kong bumalik si Ramon dito. Gusto kong siya mismo ang magbigay sa atin ng ebidensya na magdidiin sa kanilang lahat. Pero paano? Dito na inilabas ni Lyra ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng cellphone. Sa pamamagitan po nito, nang buksan ni Attorney Santos ang folder, nakita niya ang mga sketch ng isang malaking banga o tapayan, mga larawan ng mga sinaunang artifact, at mga sulat kamay na tala tungkol sa kasaysayan ng Philippine pottery. Bilang isang art appraiser, alam ko ang kahinaan ni Ramon, paliwanag ni Lyra. Ang kasakiman niya sa mga bagay na may malaking halaga at kasaysayan. Gagawa ako ng isang pain. Isang pain na hindi niya matatanggihan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo si Lyra sa isang lumang distrito sa Quezon City. Ang amoy ng pintura at varnish ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa isang maliit na paggawaan ng palayok na tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Sa gitna ng mga hilaw na luwad at mga tapos ng obra, isang matandang lalaki ang nakaupo, abala sa paghubog ng isang piraso ng putik sa kanyang potter's wheel. Mang Celso, mahinang tawag ni Lyra. Dahan-dahang tumingala ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng karunungan. Siya si Mang Celso, ang pinakamahusay na artisan ng kanyang henerasyon at ang mentor ng ama ni Lyra. Lyra, iha, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napadaan ka. Maupo ka. Matapos ang ilang minutong kumustahan, inilatag ni Lyra ang kanyang plano. Ipinakita niya kay Mang Celso ang folder na dala niya. Ang nawawalang tapayan ng Mactan? Basa ni Mang Celso sa titulo ng mga papel. Tiningnan niya ang mga sketch. Isang alamat. Walang nakakita nito. Sinasabing ito ang tapayan kung saan itinago ang mga huling kayamanan ng isang datu bago dumating ang mga Kastila. Gusto kong gawin nating totoo ang alamat, Mang Celso. Sabi ni Lyra, ang kanyang mga mata ay seryoso. Gusto kong likhain natin ito.
Isang perpektong replika na kahit ang pinakamagaling na eksperto ay malilito. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Natigilan si Mang Celso. Itinigil niya ang pag-ikot ng kanyang gulong. Hija, ang hinihiling mo sa akin, ito ay pamimike. Ito po ay hustisya, giit ni Lira. Ang kanyang boses ay hindi natinag. Ang taong nanloko sa akin, ang pamilyang kumuha ng lahat sa akin, sila po ang target nito. Gagamitin ko ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Ang galing ninyo, ang galing na ipinamana sa inyo at itinuro ninyo kay Itay. Ito po ang magiging susi. Nakita ni Mang Celso ang determinasyon sa mga mata ni Lira. Nakita niya ang anino ng kanyang dating kaibigan, ang ama ni Lira. Nakita niya ang isang pusong nasugatan, ngunit hindi sumuko. Pag-uwi ni Lira sa bahay ng mga Valdez, gabi na. Naabutan niya si Doña Elena sa sala, naghihintay na parang isang reyna sa kanyang trono. Saan ka nang galing, babae ka? Mataray na tanong nito. Buong araw kang wala. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang umalis nang hindi nagpapaalam? Noon, ang mga salitang ito ay sapat na para paiyakin si Lira. Ngunit ngayon, iba na. Humarap siya sa kanyang biyenan. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ito ng diretso, isang tingin na kalmado, ngunit nanunuot. May inasikaso lang po akong mahalagang bagay. Sagot niya, ang kanyang boses ay pantay at malamig. Mga bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Nagulat si Doña Elena sa kanyang pananagot. Sanay siyang makita si Lira na nakayuko, humihingi ng tawad. Ngunit ang Lira na nasa harapan niya ngayon ay iba. May kakaibang tibay, isang nakakakilabot na katahimikan. Aba't sumasagot ka na ngayon? Sigaw ni Doña Elena. Hindi kumibo si Lira. Ngumiti lamang siya ng bahagya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang kanyang biyenan at naglakad patungo sa kanyang silid. Iniwan si Doña Elena na naguguluhan at bahagyang kinakabahan. Nang gabing iyon, bago matulog, nakatanggap si Lira ng isang text message. Mula ito kay Mang Celso. Sige Lira, tutulungan kita. Pero tandaan mo ito. Isang pangalawang mensahe ang sumunod. Naglalaro ka sa apoy, Hija. Kapag sinimulan mo ito, hindi mo na ito pwedeng itigil. Tinitigan ni Lira ang mensahe. Matagal na siyang nasusunog sa apoy. Ngayon, oras na para siya naman ang magdala ng apoy sa kanila. Sa isang penthouse apartment na tanaw ang kumikinang na Sydney Harbor, tumatagay si Ramon Valdez ng isang mamahaling whiskey. Ang kristal na baso ay malamig sa kanyang palad, isang kaibahan sa init ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Sa kanyang tabi, sa isang malambot na chaise lounge, nakaupo si Katrina Suarez, abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. Tinitingnan ang mga bagong koleksyon ng alahas mula sa mga sikat na designer. Ang hangin ay napuno ng amoy ng tagumpay. O iyon ang gusto nilang isipin. Tingnan mo ito, babe, sabi ni Katrina. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi ba't bagay sa akin itong kwintas na ito para sa darating na spring gala? Ngumiti si Ramon. Ngunit ito'y isang ngiting pilit. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lahat naman ay bagay sa'yo, Kat. Pero wag muna ngayon. Medyo kailangan nating magtipid. Biglang tumingala si Katrina. Ang kanyang perpektong inayos na kilay ay nagsalubong. Magtipid? Ramon? Akala ko ba'y ayos na ang lahat? 3 taon na. Ligtas na tayo rito. Bumuntong hininga si Ramon at lumapit sa malaking bintana. Tinitingnan ng mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang Sydney ay ang kanyang paraiso, ang kanyang taguan. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, ang paraisong ito ay unti-unting nagiging isang gintong hawla. Hindi pa, Kat, mahinang sabi niya. Hindi pa tapos ang lahat. Ang totoo, malayo pa sa tapos. Ang 80 milyon na ninakaw niya ay hindi galing sa mga ordinaryong negosyante.
Galing ito sa isang sindikato, mga taong walang mukha, walang pangalan, ngunit may mga galamay na umaabot kahit saan. Akala niya, sa pagpapanggap niyang patay at pagtakas sa ibang bansa, matatakasan na niya sila. Ngunit nagkamali siya. Kamakailan lang, nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe. Mga mensaheng hindi nagbabanta, ngunit nagpaparamdam. Isang litrato niya nakuha sa labas ng kanilang apartment. Isang text na nagsasabi ng pangalan ng restaurant kung saan sila kumain kagabi. Alam nilang nasaan siya at alam niyang hinihintay lang nila ang tamang panahon para maningil. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hiwalay na telepono na tanging iilang tao lang ang nakakaalam. Mabilis niya itong sinagot. "Hello, Valdez!" Isang magaspang na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. "May balita ako para sa'yo." Ang tumatawag ay si Benny, isa sa kanyang mga dating kasabwat sa Maynila. Isang taong nagtatrabaho sa ilalim ng mundo ng sining at mga antigo. Isang taong tulad niya ay gahaman din sa pera. "Ano yon, Benny?" Iritabling tanong ni Ramon. "May lumabas. Isang malaking isda. Baka ito na ang solusyon sa problema mo," sabi ni Benny. May halong pananabik sa boses. Napakunot ang noo ni Ramon. "Anong sinasabi mo?" Ang nawawalang tapayan ng Mactan, bulong ni Benny sa telepono na parang isang sagradong pangalan. Ang alamat, may isang pribadong kolektor na palihim na binebenta ito. Nakinakita ko ang mga paunang larawan, Ramon. Mukhang ito na talaga yon. Kung totoo ito, daan-daang milyon ang halaga nito. Sapat na para bayaran ang utang mo at may matitira pa para sa'yo. Biglang tumayo ng tuwid si Ramon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang tapayan ng Mactan, alam niya ang kwento. Isang alamat sa kanilang industriya, isang bagay na pinapangarap ng bawat kolektor. Kung mahahawakan niya iyon, "Sigurado ka ba dyan, Benny?" Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Hindi pa 100%, pero ang mga impormante ko ay mapagkakatiwalaan. May magaganap na pribadong viewing para sa mga interesadong buyer sa susunod na buwan. Ipadadala ko sa iyo ang detalye." Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatayo si Ramon. Hawak ang kanyang telepono. Pinadala ni Benny ang isang larawan sa email. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang imahe ng isang antigong banga. May kakaibang disenyo at gawa sa isang uri ng luwad na ngayon ay bihira na lang makita. Kahit sa litrato lang, ramdam niya ang bigat ng kasaysayan nito. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Ang matinding pagnanasa, ang kasakiman. Ito na ang sagot. Ang isang malaking huli na magpapalaya sa kanya habang buhay. "Ano yon, babe? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Tanong ni Katrina, na ngayon ay nakatayo na sa kanyang likuran. Ipinakita ni Ramon ang larawan sa kanya. "Hindi multo, Kat. Ang ating kaligtasan." Tiningnan ni Katrina ang larawan. Walang emosyon. "Isang lumang banga? Iyan ba ang magliligtas sa atin?" "Hindi lang ito isang lumang banga," sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang taong nasisiraan ng bait. "Ito ang tapayan ng Mactan. Kung makuha ko to, tapos na ang lahat ng problema natin. Magiging malaya na tayo. Totoong malaya." Nakita ni Katrina ang apoy sa mga mata ni Ramon. Ang parehong apoy na nakita niya 3 taon na ang nakalipas noong binalak nilang takasan ang lahat. Isang apoy ng desperasyon at ambisyon. Huminga siya ng malalim. Ang pagtitipid ay hindi para sa kanya. Ang pagtatago ay hindi ang buhay na pinangarap niya. Kung ang lumang bangang ito ang susi, kung gayon, kailangan nilang makuha ito. "Paano?" tanong niya. "Nasa Pilipinas yan. Hindi ka pwedeng bumalik doon."
Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang lalaking matagal nang nawala ang sarili sa paghahangad ng yaman. Kailangan kong makuha yon, bulong niya sa sarili. Puno ng determinasyon. Kahit anong mangyari. Ang pain na inihagis ni Lyra mula sa kabilang panig ng mundo ay nakarating na. At ang isda na sakim at desperado ay handa ng kumagat. Ang paglikha ng isang alamat ay nangangailangan ng puhunan. Ang plano ni Lyra, gaano man katalino, ay nangangailangan ng pera. Pera na matagal nang wala sa kanya. Ang natitirang mga gamit na naipundar niya ay naibenta na para ipambayad sa utang ni Ramon. Ngunit may isang bagay na natitira, isang bagay na itinago niya sa pinakailalim ng kanyang baul, isang bagay na isinumpa niyang hindi niya kailanman ibebenta. Sa isang maliit na sanglaan sa Recto, malayo sa kinang ng Makati, inilabas ni Lyra mula sa isang lumang telang balutan ang huling alaala ng kanyang ina. Isang gintong kuwintas na may pendant na perlas, simple ngunit eleganteng. Ito ang suot ng kanyang ina noong ikinasal ito sa kanyang ama. Ito ang simbolo ng pag-ibig na bumuo sa kanya. Magkano po ito? Tanong niya sa appraiser. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Kinuha ng lalaki ang kwintas, sinuri ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw at tinimbang sa kanyang palad. Tiningnan niya si Lyra na parang isa lamang siya sa daan-daang desperadong taong pumapasok sa kanyang tindahan araw-araw. 20,000, sabi niya, walang kabuhay-buhay. Pero, antigo po ito. Galing pa po ito sa lola ng nanay ko. Pakiusap ni Lyra. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Presyo ng ginto ang tinitingnan ko, miss, hindi ang kwento. Napalunok si Lyra. Ang pera ay hindi sapat, ngunit kailangan niya ito. Ito ang magiging pondo para sa mga materyales na gagamitin ni Mang Celso, para sa mga paunang bayad sa mga taong tutulong sa kanya na ikalat ang balita tungkol sa tapayan. Ang kwintas na ito, ang kwento ng kanyang pamilya, ay magiging puhunan para sa paghihiganti. Pumikit siya ng mariin. Sige po, tinatanggap ko na. Habang pinipirmahan niya ang resibo at tinatanggap ang manipis na bugkos ng pera, naramdaman niya ang pagputol ng huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Wala nang babalikan. Ang tanging daan na lamang ay pasulong. Sa parehong kapihan kung saan sila unang nagkita, muling hinarap ni Lyra si Attorney Santos. Ngunit ngayon, ang mukha ng abogado ay hindi na lamang nag-aalala. Ito ay seryoso, halos mabigat. May nalaman ako, Lyra, sabi ni Attorney Santos. Inilapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na sulok ng kapihan. Nag-imbestiga ako tungkol sa utang ni Ramon, ang 80 milyon. Ano po ang nalaman ninyo, Tito? Huminga ng malalim si Attorney Santos. Ang kumpanyang pinagkakautangan niya, ang Viridian Holdings, ay hindi isang simpleng lending company. Isa itong legal na prente. Prente? Para saan po? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, itinulak niya ang envelope palapit kay Lyra. Basahin mo. Pero Lyra, mag-isip kang mabuti. Kapag nabasa mo na ito, hindi na ito isang simpleng kaso ng panloloko at pagtataksil. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Lyra ang envelope. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga kopya ng mga dokumento, mga artikulo mula sa mga pahayagan at mga report ng pulisya. Ang Viridian Holdings ay konektado sa isang malaking money laundering syndicate na nag-ooperate sa Timog Silangang Asya. Ang pera ni Ramon ay hindi utang mula sa isang masamang business deal. Ito ay pera na nawala habang pinoproseso para sa sindikato. Si Ramon ay hindi lang isang manloloko, isa siyang maliit na tauhan na
na nagtangkang takasan ang mga amo niyang kriminal. Binasa niya ang mga pangalan ng mga taong konektado sa Veridian. Ang ilan sa kanila ay biglang nawala. Ang iba ay natagpuang patay sa mga abandonadong lugar, biktima ng mga unsolved crimes. Ang mga artikulo ay naglalarawan ng isang organisasyon na walang awa. Isang organisasyong hindi nag-aatubiling pumatay para protektahan ang kanilang mga interes. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang plano niya, ang kanyang perpektong pain, ay biglang naging isang mapanganib na laro. Akala niya, ang mga kalaban niya ay ang sakim na pamilya Valdez lamang. Ngayon, nalaman niyang hindi lang mga buwaya ang kanyang hinaharap, kundi isang kawan ng mga gutom na pating. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking pader na babagsak sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang babaeng buo ang loob kanina sa sanglaan ay biglang nakaramdam ng matinding takot. Isang takot na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Maari siyang mamatay sa ginagawa niya. Maari siyang madamay. At mas masahol pa, maari nilang malaman ang tungkol kay Angelo. Napapikit siya. Ang imahe ng natutulog na bata ang nagbigay sa kanya ng sandaling lakas. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Attorney Santos. Nakita ng abogado ang takot sa kanyang mukha. Ngunit sa likod nito, may isa pang bagay na nakita siya. Isang kislap ng hindi matinag na katatagan. Hinawakan ni Attorney Santos ang kanyang kamay. Lyra, Hija, pwede pa nating itigil ito. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Pwede tayong lumapit sa mga awtoridad, humingi ng proteksyon. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Umiling si Lyra. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Kung lalapit siya sa pulis, maaaring makatakas pa rin si Ramon. Ang sindikato ay may mga koneksyon. Ang hustisya ay maaaring mabili. Ang kanyang plano, gaano man kapanganib, ay ang tanging paraan para masigurong lahat sila ay sabay-sabay na babagsak. Tinitigan siya ng mabuti ni Attorney Santos, sinusubok basahin ang kanyang iniisip. Nakita niya ang determinasyon na bumabalik sa mga mata ng dalaga. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito, Lyra? Tanong ng abogado. Ang bawat salita ay may bigat. Ang mga taong ito, hindi sila nagbibiro. Ang takot na naramdaman ni Lyra sa kapihan ay hindi nagtagal. Sa halip na umatras, ang bagong impormasyon tungkol sa sindikato ay nagbigay sa kanya ng isang bagong armas. Kung ang kanyang mga kalaban ay mas mapanganib, kung gayon, kailangan niyang maging mas tuso. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay naging isang laro ng chess at gagamitin niya ang lahat ng pyesa sa board kahit pa ang mga ito ay pag-aari ng kalaban. Isang hapon, sa gitna ng siksikan at ingay ng Quiapo, isang babaeng nakasuot ng malaking itim na salamin, baseball cap at face mask ang pumasok sa isang maliit na tindahan ng mga cellphone. Maingat niyang pinili ang pinakamurang keypad phone at isang bagong SIM card. Binayaran ito ng cash at mabilis na umalis. Sinisiguradong walang sino mang nakasunod sa kanya. Sa loob ng isang cubicle sa pampublikong banyo, isinaksak niya ang SIM card. Ang lumang telepono ay naging sandata niya. Ito ang magiging boses ng isang multo. Isang impormante na walang pangalan at walang mukha. Ang unang mensahe ay para sa sindikato. Sa tulong ni Attorney Santos, nakuha niya ang isang numero na konektado sa isa sa mga tenyente ng organisasyon. Isang numero na hindi dapat basta-bastang malaman ng kahit sino. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinatype ang maikling mensahe. Ang taong may utang sa inyo na si Valdez, malapit nang magkaroon ng malaking pera. Isang nawawalang tapayan, baka gusto ninyong abangan.
Pagkatapos isend, mabilis niyang pinatay ang telepono, tinanggal ang SIM card at binasag ito sa dalawa bago itinapon sa inidoro. Ang telepono mismo ay itinapon niya sa isang basurahan sa labas. Walang bakas. Sa isang marangyang opisina sa Taguig, isang lalaking may peklat sa muka ang nagbabasa ng mensahe sa kanyang telepono. Napakunot ang kanyang noo. Valdez. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ang arkitekto na tumangay ng 80 milyon at naglaho na parang bula. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang nawawalang tapayan at subaybayan ninyo ang pamilya Valdez sa Pilipinas. Baka may alam sila. Ngunit hindi pa tapos si Lira. Ang ikalawang bahagi ng kanyang plano ay mas delikado. Gamit ang isang bagong SIM card at isang bagong burner phone, nag-type siya ng isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito, ang tatanggap ay isang email address na pag-aari ng isang investigative journalist na kilala sa pagbuwag ng mga financial crime syndicates, isang contact na ibinigay din ni Attorney Santos. Ang mensahe ay mas detalyado, ngunit maingat pa ring hindi nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. May impormasyon ako tungkol sa money laundering activities ng Viridian Holdings. May isang dating empleyado, si Ramon Valdez, na pinaniniwalaang patay na babalik sa bansa para sa isang malaking transaksyon na may kinalaman sa isang mamahaling antigo. Ang transaksyon ay gagamitin para linisin ang perang ninakaw niya. Maging alerto kayo sa mga darating na linggo. Sa newsroom ng isang malaking istasyon ng TV, isang batikang investigador ang nagbabasa ng email. Tumaas ang kanyang kilay. Viridian Holdings. Matagal na nilang sinusubaybayan ang kumpanyang yan, ngunit palaging kapos sa matibay na ebidensya. Ang tip na ito, kung totoo, ay maaaring ang breakthrough na hinihintay nila. Pat, tawag niya sa kanyang researcher. Mag-research ka tungkol sa isang Ramon Valdez at alamin mo kung may anumang malaking art auction na magaganap sa susunod na buwan. I-monitor ninyo. Pinaglaruan ni Lira ang dalawang pinakamatinding puwersa, ang batas at ang krimen. At itinutok niya ang mga ito sa iisang target. Si Ramon Valdez. Hindi pa man nakakabalik si Ramon. Ang entablado ay inihahanda na para sa kanyang pagdating. Isang panig ang gustong kunin ng kanyang pera. Ang isa naman ay gustong hulihin siya. Ang tanging daan niya para makaligtas ay ang makuha ang tapayan. Samantala, sa mansyon ng mga Valdez, ang tensyon ay nagsisimula ng maramdaman. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang tumunog ang telepono ni Don Ricardo. Lumayo siya para sagutin ito. Nang bumalik siya sa mesa, ang kanyang mukha ay maputla. "Sino yon, Ricardo?" tanong ni Doña Elena. "Wala. Maling numero." Mabilis na sagot ng Don. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay, habang hawak ang kubyertos, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Lira. Maya-maya, narinig ni Lira ang kanyang biyenang lalaki na may kausap sa telepono sa hardin. Ang boses ay pabulong, ngunit puno ng pag-aalala. "Ramon, kailangan mong mag-ingat," sabi ni Don Ricardo. "May mga nagtatanong tungkol sa mga lumang negosyo natin. May mga taong nagmamanman sa paligid. Hindi ko gusto ang nangyayari." Mula sa bintana ng kusina, tahimik na nakikinig si Lira. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga binhi na kanyang itinanim ay nagsisimula ng tumubo. Ang pressure cooker ay nagsisimula ng uminit. Sa Sydney, natanggap ni Ramon ang tawag mula sa kanyang ama. Ang balita ay nagdagdag sa kanyang lumalaking pagkabalisa. Ang sindikato, ang pulisya, ang kanyang mga magulang, ang mga pader ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya kay Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Kailangan kong makuha ang tapayan. Ito na lang ang natitirang paraan." Pagkatapos ng ilang araw, isang text message ang dumating sa telepono ni Ramon. Galing ito sa isang hindi rehistradong numero. Ang nagpadala ay ang sindikato. "May 1 linggo ka.
1 linggo para ibalik ang pera namin. Oras na. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang banta ay malinaw. Tinitigan ni Ramon ang kanyang telepono, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang 1 linggo, iyon na lang ang natitira sa kanya. Ang laro ni Lira ay umuusad na sa susunod na yugto. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo. Ang penthouse na dati simbolo ng kanilang tagumpay ay naging isang kulungan ng takot at pagdududa. Ang bawat tunog ng telepono, bawat pagkatok sa pinto, ay nagdudulot ng matinding kaba kina Ramon at Katrina. Ang ultimatum mula sa sindikato, 1 linggo, ay parang isang bombang naka-timer, dahan-dahang nagbibilang pababa. Isang gabi, dumating si Ramon na may dalang maleta. Natigilan si Katrina na abala sa pag-inom ng alak habang nakatingin sa city lights. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang boses ay malamig at matalim. "Aalis na tayo," sagot ni Ramon. Hindi tumitingin sa kanya, abala sa paglalagay ng mga damit sa maleta. "May nahanap akong lugar sa South America. Maliit na bansa. Walang extradition treaty. Doon, hindi na nila tayo mahahanap." Napatayo si Katrina, ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. "Tatakas? Ulit?" "Ramon, akala ko ba may plano ka? Akala ko ba ang tapayan na iyon ang solusyon?" "Nagbago na ang sitwasyon, Kat," sigaw ni Ramon. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Masyado nang mapanganib. Nagmamanman na sila. Nararamdaman ko. Mas mabuti nang magtago tayo kaysa maging patay." "Hindi!" mariing sagot ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hindi ako pumayag na iwanan ng lahat para lang magtago sa isang sulok ng mundo na parang daga. Pinangakuan mo ako, Ramon. Pinangakuan mo ako ng magandang buhay, hindi ng buhay takasan." "At ano ang gusto mong gawin ko?" ganting sigaw ni Ramon. "Harapin sila, patayin nila ako, at pagkatapos isusunod ka nila. Ito na lang ang paraan, Katrina. Intindihin mo naman." "Hindi iyan ang tanging paraan," giit ni Katrina. Lumapit siya kay Ramon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa braso nito. "Ang tapayan. Iyon ang paraan. Kunin mo yon. Ibenta mo. Bayaran mo sila. Pagkatapos, malaya na tayo. Malaya na mayaman. Hindi malaya na naghihirap." Umiling si Ramon. "Hindi mo naiintindihan. Para makuha ang tapayan, kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Isa iyong bitag. Lahat ng bagay ay panganib, Ramon." Halos maiyak na sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay naghalo ng galit at takot. "Pero mas malaking panganib ang mabuhay na laging tumatakbo. Pagod na ako, Ramon. Pagod na akong magtago." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Ang maririnig lamang ay ang kanilang mabibigat na paghinga at ang malayong tunog ng trapiko sa labas. Tinitigan nila ang isa't isa, hindi na bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong nakakulong sa iisang hawla. Sinisisi ang isa't isa sa kanilang sinapit. "Ako ang masusunod dito, Katrina," sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay naging matigas at walang emosyon. Tinanggal niya ang kamay ni Katrina sa kanyang braso. "Aalis tayo bukas ng gabi." Tinalikuran niya si Katrina at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Nakatayo lang si Katrina sa kanyang likuran. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagpalit niya sa lahat, ay naging isang duwag sa kanyang paningin. Ngunit ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ramon, isang pagtulog na pilit dahil sa dami ng alak na ininom, gumawa ng sariling desisyon si Katrina. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang pasaporte, ang natitira nilang cash, at ang mga alahas na naipundar niya. Hindi niya kayang mabuhay sa takot. Mas lalong hindi niya kayang mabuhay sa hirap. Kung si Ramon
ay hindi na kayang lumaban para sa pangarap na yon. Kung gayon, siya na lang mag-isa ang lalaban. Ngunit bago siya umalis, may isang huling bagay siyang ginawa. Kinuha niya ang burner phone ni Ramon. Alam niyang ito ang ginagamit ni Ramon para kausapin ang mga kasabwat nito. Nakita niya ang mga mensahe tungkol sa tapayan. Nakita niya ang pangalan ni Benny. Mabilis siyang nag-type ng mensahe kay Benny. Hindi na interesado si Valdez. Ngunit ako, interesado ako. Ituloy ang plano. Ako na ang pupunta. Pagkatapos, pinura niya ang mensahe at ibinalik ang telepono sa tabi ni Ramon. Walang bakas. Kinabukasan, nagising si Ramon na wala na si Katrina. Ang aparador nito ay walang laman. Ang mga alahas, ang pera, lahat ay nawawala. Ang tanging naiwan ay isang maikling sulat sa ibabaw ng unan. Kung duwag ka, Ramon, ako hindi. Susubukan kong kunin ang buhay na ipinangako mo sa akin, kahit mag-isa. Isang tawa, isang tawang puno ng pait at kabaliwan, ang kumawala mula sa lalamunan ni Ramon. Iniwan siya. Matapos ang lahat, iniwan siya. Ang pagtataksil na ginawa niya kay Lira ay bumalik sa kanya, sa kamay ng babaeng kasama niya sa krimen. Ang ultimatum ng sindikato, ang pag-abandona ni Katrina, lahat ay nagtulak sa kanya sa isang sulok. Wala na siyang pagpipilian. Wala nang atrasan. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kung ito ang gusto ng lahat, kung ito ang gusto ni Katrina, kung ito ang tanging paraan para mabuhay, kung gayon, gagawin niya. Kinuha niya ang kanyang laptop at nag-book ng isang flight, hindi papuntang South America, kundi pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pabalik sa Pilipinas. Nag-book siya gamit ang isang pekeng pangalan, isang pekeng pagkakakilanlan na matagal na niyang inihanda para sa ganitong pagkakataon. Habang tinitingnan niya ang confirmation ng kanyang flight, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung sino ang mas matapang ngayon, Katrina. Bulong niya sa hangin. Tingnan natin. Ang huling gabi sa Sydney ay natapos hindi sa isang pagtakas, kundi sa isang deklarasyon ng digmaan. Isang digmaan kung saan lahat sila ay magiging talunan. Sa loob ng paggawaan ni Mang Celso, ang hangin ay puno ng alikabok at tensyon. Sa gitna ng silid, nakapatong sa isang espesyal na pedestal, naroon na ang obra maestra ng kanilang panlilinlang, ang nawawalang tapayan ng Mactan. Hindi ito basta isang replika, ito ay isang muling paglikha. Bawat kurba, bawat ukit, bawat marka ng pagkaluma ay pinag-aralan at ginawa ng may sukdulang ingat. Gumamit si Mang Celso ng mga sinaunang pamamaraan, sinunog ang luwad sa tamang temperatura para makuha ang kulay at itsura ng isang tunay na artifact. Pagkatapos, si Lira naman ang nag-apply ng kanyang kaalaman. Nilagyan niya ito ng mga artipisyal na mantsa, mga gasgas na may kwento, at isang patina na tila hinubog ng daan-daang taon sa ilalim ng lupa. Ang resulta ay perpekto, isang kasinungalingan na napakaganda, na handa ng manloko kahit ng pinakamatalas na mata. Napakaganda, bulong ni Lira habang hinahaplos ang malamig na ibabaw ng tapayan. Salamat po, Mang Celso. Huwag kang magpasalamat sa akin, Hija. Sagot ng matanda. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang nilikha natin ay isang bagay na may kapangyarihan. Gamitin mo ito ng tama. Ang apoy na sinindihan mo ay malapit nang lumaki. Panahon na. Ang entablado ay handa na. Sa tulong ng mga kontak ni Attorney Santos sa Artworld, nag-ayos si Lira ng isang eksklusibong private viewing. Hindi ito isang bukas na subasta, kundi isang pribadong pagtitipon para lamang sa mga piling-piling mayayamang kolektor na naimbitahan. Ginanap ito sa isang maliit, ngunit eleganteng art gallery sa Makati. Isang lugar na pag-aari ng isang kaibigan ng kanyang ama na may utang na loob sa kanya. Ngunit bago ang gabing iyon, may isang huling bagay na kailangang gawin ni Lira. Humarap siya sa salamin,
Hindi sa kanyang lumang silid sa bahay ng mga Valdez, kundi sa isang maliit na apartment na inupahan niya gamit ang natitirang pera. Ang lira na nakikita niya ngayon ay iba na. Ang kanyang mahabang buhok na minsay hinahaplos ni Ramon ay pinaputulan na niya. Isang modernong bob cut na nagbigay diin sa kanyang matatag na panga. Ang kanyang mukha ay may light makeup, sapat lang para itago ang mga gabi ng walang tulog at bigyan siya ng isang professional at malamig na aura. At ang kanyang suot, isang itim na sheath dress na simple ngunit nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng nagpupunas ng sahig. Siya ang babaeng nagmamay-ari ng sahig na kanyang tinatapakan. Pagdating niya sa gallery, sinalubong siya ng katiwala. "Handa na po ang lahat, Ma'am Lira." "Salamat," sagot niya. Pumasok siya sa loob. Ang tapayan ay nasa gitna na ng silid, iluminado ng isang solong spotlight na tila isang hiyas sa dilim. Ang mga imbitadong bisita ay unti-unti nang dumarating. Mga matatandang negosyante, mga socialite na naghahanap ng bagong koleksyon at ilang dayuhan na narinig ang balita. Lahat sila ay mga maperang tao, perpektong takip para sa tunay na target ng gabing iyon. Samantala, sa labas ng gallery, isang itim na kotse ang huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay bahagyang nabago. May suot siyang salamin na walang grado at isang manipis na bigote ang nagtatago sa kanyang pamilyar na labi. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palaging nagmamasid sa paligid. Ipinakilala niya ang sarili sa security bilang Mr. Tan, isang art collector mula sa Singapore. Ito si Ramon Valdez. Pumasok siya sa loob at ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nasa teritoryo siya ng kalaban. Bawat mukha ay isang potensyal na banta. At pagkatapos, nakita niya ito, ang tapayan. Nakatayo ito sa gitna, mas kahanga-hanga sa personal kaysa sa mga litrato. Ang kasakiman ay muling bumuhay sa kanyang dugo, tinatabunan ng takot. Ito na ang kanyang kaligtasan, ang kanyang paghihiganti kay Katrina, ang kanyang muling pagsilang. Naglibot siya sa gallery, nagpapanggap na tinitingnan ang ibang mga obra, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa tapayan. Lumapit siya, pinag-aralan ang bawat detalye. Perpekto, walang duda. Ito na yon. Habang abala siya, isang babae ang umakyat sa maliit na entablado sa harap. Ang babae ay nakasuot ng itim na bestida, ang kanyang buhok ay maikli. Nagsalita siya sa mikropono. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Simula ng babae, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ako po ang curator ng gallery na ito at ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang isang pambihirang pagkakataon." Sa pagdinig ng boses na yon, biglang natigilan si Ramon. May isang bagay sa tono, isang pamilyar na himig, isang multo mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang maririnig muli. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa tapayan at itinuon ang kanyang paningin sa babaeng nasa entablado. Ang ilaw mula sa spotlight ay bahagyang nakatama sa mukha nito, ngunit hindi niya pa rin maaninag ng malinaw. Nagpatuloy ang babae sa pagsasalita. "Isang karangalan na mapili ang aming gallery upang maging tahanan, kahit sa isang gabi lamang, ng isang piraso ng ating kasaysayan na matagal nang nawawala." Itinaas ng babae ang kanyang kamay at itinuro ang tapayan. Sa pagkakataong yon, gumalaw siya ng bahagya at ang ilaw ay tumama ng diretso sa kanyang mukha. Ang mundo ni Ramon ay biglang huminto. Ang maikling buhok, ang matatag na panga, ang mga matang yon, mga matang minsan niyang tinitigan ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng isang malamig na apoy na hindi niya makilala. Hindi maaari.
Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, hindi matitinag, hindi maitatanggi. Ang babaeng nakatayo sa entablado, ang babaeng nag-oorkestra ng lahat ng ito, ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ang asawang akala niya ay naiwan niyang wasak at talunan. Si Lyra. Welcome po sa eksklusibong pagtatanghal ng Ang Nawawalang Tapayan ng Mactan. Pagtatapos ni Lyra, ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Ramon. Sa sandaling yon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Nakita ni Ramon ang isang bahagyang pagtaas sa sulok ng labi ni Lyra, hindi isang ngangiti, kundi isang pagkilala, isang tahimik na deklarasyon na nagsasabing, "Alam ko at nahulog ka sa aking bitag." Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Ang pawis sa kanyang noo ay naging yelo. Ang kasakiman na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng purong, dalisay na takot. Ito ay isang bitag. Ang tapayan, ang viewing, ang lahat. Ito ay isang malaking bitag na inihanda para sa kanya. At ang naghanda nito ay ang taong pinakahuli niyang inasahan. Napatayo siya ng tuwid. Ang kanyang unang instinct ay ang tumakbo. Ngunit huli na. Ang mga pinto ng gallery ay tahimik na isinara ng mga security guard. Ang lahat ng mga bisita ay nakatingin na ngayon sa kanya. Naramdaman niyang siya ang sentro ng atensyon, isang daga na nakulong sa isang hawla. Bumaba si Lyra mula sa entablado at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga mata ni Ramon. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. "Kumusta ka na, Mr. Tan?" tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. "O mas gugustuhin mong tawagin kitang Ramon?" Ang pangalan niya, na binigkas mula sa mga labi ni Lyra, ay hindi na tunog ng pagmamahal. Ito ay tunog ng isang hatol. Ang pangalang Ramon mula sa bibig ni Lyra ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lalaki. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Ang mga tao sa paligid, na kanina'y mga potensyal na buyer, ay biglang nagkaroon ng ibang anyo. Ang ilan sa kanila ay matitikas ang tindig. Ang kanilang mga mata ay matatalas. Hindi mga art collector, kundi mga ahente na naghihintay lang ng hudyat. "Lyra? Paano?" Ito lang ang salitang nagawa niyang ibulungan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at takot. Akala mo ano, Ramon?" Sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, ngunit may talim. "Na habang buhay akong mananatiling tanga? Na habang buhay akong iiyak habang binabayaran ang mga kasalanan mo? Akala mo, hindi ko malalaman ang masaya mong buhay sa Sydney kasama si Katrina?" Bawat salita ay isang dagok. Ang pagbanggit sa pangalan ni Katrina ay nagpatunay na alam na ni Lyra ang lahat. "Hindi ito isang viewing, Ramon," pagpapatuloy ni Lyra. "Ito ay isang subasta. Ang isusubasta ngayong gabi ay hindi ang tapayan, kundi ang kalayaan mo." Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga ilaw sa gallery ay bahagyang dumilim, maliban sa spotlight na nakatutok sa kanilang dalawa. At sa tapayan, isang lalaking pormal na nakabihis, si Attorney Santos, ang umakyat sa entablado, may hawak na gavel. "Magsimula na tayo," anunsyo ni Attorney Santos. Ang starting bid para sa Ang Nawawalang Tapayan ng Mactan ay 80 milyong piso. 80 milyon. Ang eksaktong halaga ng utang. Napatingin si Ramon kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkaunawa. Ito ay isang laro. Isang masakit at mapanuksong laro. "Anong kalokohan ito, Lyra?" Sigaw niya. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. "Hindi ito kalokohan. Ito ang bayad," sagot ni Lyra. "At kailangan mo itong manalo, Ramon. Dahil kung hindi,
may ibang naghihintay sa'yo. Sa isang iglap, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Ramon. Isang ringtone mula sa telepono ng isa sa mga bisita. Ang tunog na yon, iyon ang ringtone na ginagamit ng mga tauhan ng sindikato. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Nandito sila. Ang mga taong humahabol sa kanya ay nandito rin sa silid na ito. Si Lyra ay hindi lang naglagay ng isang bitag. Naglagay siya ng 85 million. Sigaw ng isang lalaking may peklat sa muka. Ang tenyente ng sindikato. Nagsimula ang subasta. Isang nakakabaliw na palitan ng mga numero. Ang mga tauhan ng sindikato ay nagtataas ng presyo. Ngunit may iba pang tumatawad. Mga taong halatang kasabwat ni Lyra, mga bidders na naroon para lang itaas ang presyo at puwersahin siyang ilabas ang lahat ng kanyang pera. Nataranta si Ramon. Hawak niya sa isang offshore account ang natitirang pera mula sa sindikato, ang tanging yaman na meron siya. Kung hindi niya makukuha ang tapayan, kukunin siya ng sindikato. Ngunit para makuha ang tapayan, kailangan niyang ubusin ang lahat ng perang iyon. Sa anumang paraan talo siya. 100 million. Sigaw ni Ramon, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang muka. Kailangan niyang manalo. 110. Ganti ng lalaking may peklat. Ang presyo ay patuloy na tumaas hanggang sa umabot sa puntong halos wala nang matira sa account ni Ramon. 150 million. Huling sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos paos na. Tumingin ang lalaking may peklat sa kanyang amo na banayad na umiling. Hanggang doon na lang sila, hinayaan nilang manalo si Ramon. Para sa kanila, mas mahalaga ang pera kaysa sa isang lumang banga. Going once, going twice. Sold for 150 million pesos to Mr. Tan. Anunsyo ni Attorney Santos, ipinukpok ang gavel. Isang buntong hininga ng pansamantalang kaluwagan ang kumawala kay Ramon. Nanalo siya. Ngunit ang tagumpay ay mapait. Congratulations, Ramon, sabi ni Lyra, lumapit sa kanya. Ngayon, ang bayad. Dinala siya sa isang pribadong silid sa likod ng gallery. Doon, sa harap ng isang laptop, pinilit siyang i-transfer ang 150 milyong piso sa isang account na itinalaga ni Lyra. Habang pinipindot niya ang confirm button, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan na nawawala. Sige, nakuha mo na ang gusto mo, sabi niya, puno ng pait. Ngayon, akin na ang tapayan at hahayaan niyo na akong umalis. Ngumiti si Lyra. Oo naman, iyon na ang tapayan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga ahente ng Anti-Money Laundering Council kasama ang mga pulis na may dalang mga baril. Ramon Valdez, arestado ka, sabi ng lead agent, for violation of the Anti-Money Laundering Act, estafa, and falsification of public documents. Ang transaksyon na kapipindot lang ni Ramon ay ang huling ebidensya na kailangan nila. Isang digital na trail ng perang ninakaw. Ang ngiti ni Lyra ang hudyat. Ano? Lyra, anong ibig sabihin nito? Sabi mo? Ang sabi ko, sa'yo na ang tapayan, putol ni Lyra. Hindi ko sinabing makakaalis ka. Habang pinoposasan si Ramon, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Lyra, puno ng galit at hindi makapaniwalang pagtataksil. Hayop ka. Pinlano mo ang lahat ng ito. Tulad ng pagplano ninyo sa kamatayan mo, malamig na sagot ni Lyra. Natutunan ko lang mula sa pinakamagaling. Kasabay ng pag-aresto kay Ramon, isa pang team ng mga pulis ang dumating sa mansyon ng mga Valdez. Gulat na gulat sina Don Ricardo at Doña Elena nang sila ay arestuhin din bilang mga kasabwat sa krimen. Ang kanilang mga sigaw ng pagprotesta ay nawalan ng saysay sa harap ng matibay na ebidensya na inihanda ni Lyra. Sa airport, isa pang drama ang naganap. Si Katrina Suarez, na dumating sa bansa ilang oras lang matapos umalis si Ramon, ay naghihintay sa resulta ng subasta. Ngunit sa halip na balita ng tagumpay,
Mga pulis ang sumalubong sa kanya. Arestado rin siya. Konektado sa mga kaso ni Ramon. Bumalik si Lira sa gallery. Ang mga bisita ay wala na. Ang mga pulis ay paalis na. Kasama ang umiiyak at nagsisisigaw na si Ramon. Ang natira na lang ay siya, si Attorney Santos, at ang pekeng tapayan na nakatayo pa rin sa gitna. Lumapit si Lira sa tapayan, ang bagay na naging sentro ng kanyang paghihiganti. Hinawakan niya ito. Malamig, walang buhay, ngunit ito ang nagdala ng hustisya. Tapos na, Lira, sabi ni Attorney Santos, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Natapos mo na. Tumingin si Lira sa kanyang refleksyon sa makintab na sahig. Ang babaeng nakikita niya ay pagod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, siya ay buo. Hindi pa, Tito. Bulong niya. Malapit na. Ang sigaw ni Ramon habang siya ay kinakaladkad palabas ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi pa tayo tapos, Lira. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Ngunit para kay Lira, tapos na. Ang kabanata ng mga Valdez sa kanyang buhay ay sa wakas ay nagsara na. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating nakakabinging katahimikan na bumabalot sa buhay ni Lira ay napalitan ng ingay mula sa media. Ang Valdez Syndicate Scandal, gaya ng pagtawag dito ng mga pahayagan, ay naging pambansang balita. Ang mga larawan ni Ramon, Katrina, at ng mag-asawang Don Ricardo at Doña Elena ay nasa lahat ng dyaryo at TV news, hindi na bilang mga respetadong miyembro ng alta sosyedad, kundi bilang mga kriminal na nakasuot ng orange na uniforme. Isang umaga, habang umiinom ng kape sa maliit na balkonahe ng kanyang inuupahang apartment, binabasa ni Lira ang balita sa kanyang tablet. Pamilya Valdez, natulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa economic sabotage at syndicated estafa. Sa ilalim ng headline, isang larawan ni Doña Elena, umiiyak. Ang kanyang dating aroganteng mukha ay gusot na sa pagdurusa at kahihiyan. Walang naramdamang awa si Lira. Hindi rin siya nakaramdam ng tuwa. Ang naramdaman niya ay katahimikan, isang malalim na kapanatagan. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Nabalitaan din niyang si Katrina ay pumayag na maging state witness kapalit ng mas mababang sentensya. Itinuro niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa sindikato na naging dahilan ng pagbagsak ng mas malalaking pangalan sa organisasyon. Isang tunay na ahas na handang kumagat kahit ng sarili niyang buntot para makaligtas. Tumunog ang telepono ni Lira. Si Attorney Santos ang nasa kabilang linya. Lira, may isang bagay ka pang kailangang gawin. Humihiling si Ramon na makausap ka. Isang beses lang daw bago siya ilipat sa maximum security prison. Natigilan si Lira. Bakit? Ano pa ang kailangan nilang pag-usapan? Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Kailangan niyang harapin ang multo ng kanyang kahapon sa huling pagkakataon upang tuluyan na itong mapalaya. Sa visiting area ng kulungan, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ang Ramon na nakaupo sa kabilang panig ay anino na lamang ng dating lalaking minahal niya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang balat ay tila tumanda ng 20 taon. Ang kumpiyansa at yabang ay napalitan ng isang aura ng kabiguan. Bakit? Ito ang unang salitang lumabas sa bibig ni Ramon. Ang kanyang boses ay garalgal. Alam mo kung bakit, Ramon? Simpleng sagot ni Lira. Minahal kita, Lira, sabi niya. Isang pilit na pagtatangka na gisingin ang nakaraan. Totoo yon. Sa simula nito, ang pagmamahal ay hindi nanloloko, Ramon. Hindi ito nang iiwan. At higit sa lahat, hindi ito pumapatay ng kaluluwa ng taong sinasabi mong mahal mo. Sagot ni Lira. Ang kanyang boses ay matatag. Patawarin mo ako, bulong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Tinitigan siya ni Lira.
Sa sandaling iyon, wala na siyang nakitang halimaw. Ang nakita niya ay isang mahinang tao, isang taong nalunod sa sarili niyang kasakiman. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang uri ng pagkaunawa. Hindi pagpapatawad, kundi pagtanggap na tapos na ang lahat. Hindi sa akin ang kapatawarang hinahanap mo, Ramon, sabi ni Lyra. Hanapin mo yan sa sarili mo at sa Diyos. Dito na nagtatapos ang lahat. Paalam. Tumayo si Lyra at tumalikod. Hindi na niya nilingon pa ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya papalayo sa madilim na pasilyo ng kulungan, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala mula sa kanyang mga balikat. Malaya na siya. Totoong malaya. Ang huling hantungan ng kanyang paglalakbay ay isang sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang isang buke ng mga puting bulaklak sa ibabaw ng lapida. Naitay, bulong niya sa hangin. Natapos ko na po. Naibalik ko na po ang dangal ng pangalan natin. Ang pangalang Reyes. Umupo siya sa damuhan. Hinahayaan ang sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Mami, okay ka lang? Tumingin si Lyra sa batang si Angelo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. Ngumiti si Lyra. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Oo, anak, sagot niya. Okay na si Mami. Hinila siya ni Angelo. Tara na po, Mami. Nagugutom na ako. Natawa si Lyra. Ang simpleng hinaing ng isang bata ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan sa buhay na naghihintay sa kanya. Tumayo siya, hinawakan ang kamay ng bata, at sabay silang naglakad papalayo sa mga puntod, papalayo sa nakaraan. Habang naglalakad, may isang tanong na pumasok sa isip ni Angelo. Mami, uuwi na po ba tayo? Huminto si Lyra at lumuhod para magpantay sila. Tinitigan niya ang bata, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Hinaplos niya ang pisngi nito. Oo, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pangako. Uuwi na tayo sa bahay, at sa unang pagkakataon, ang salitang bahay ay hindi na tumutukoy sa mansyon ng mga Valdez o sa lumang tahanan na ipinagbenta niya. Ito ay tumutukoy sa kung nasaan man sila ni Angelo magkasama. Isang taon ang lumipas, ang dating abandonadong antique shop ng mga Reyes na matatagpuan sa isang tahimik na kalye sa Poblacion, Makati ay muling nabuhay. Ang lumang signboard ay napalitan na ng bago na may nakaukit na eleganteng mga letra, Reyes Heritage Gallery. Sa loob, ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay napalitan na ng amoy ng bagong varnish, pinakintab na kahoy at sariwang bulaklak. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga obra ng mga Pilipinong pintor at ang mga estante ay puno ng mga piling-piling antigo at sining. Ang lugar ay hindi lang isang tindahan. Ito ay isang testamento ng muling pagbangon. Sa gitna ng gallery, abala si Lyra sa pag-aayos ng isang bulaklak sa isang florera. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang humaba na at ang kanyang mukha ay may natural na kinang ng kaligayahan. Wala na ang anino ng nakaraan sa kanyang mga mata. Lyra, Hija, napakaganda ng lugar na ito, sabi ng isang pamilyar na boses. Ngumiti si Lyra nang makita si Attorney Santos na may dalang isang maliit na regalo. Sa tabi nito ay si Mang Celso na nakatingin sa paligid ng may paghanga. Salamat sa inyong dalawa, Tito David, Mang Celso. Sabi ni Lyra, niyakap sila. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Wala iyon, iha. Ang tapang mo ang nagdala sa iyo rito. Sagot ni Mang Celso, tinapik ang kanyang balikat. Ngayong gabi ang grand reopening ng gallery.
Dumating ang mga kaibigan, mga dating kliyente ng kanyang ama, at mga bagong mahilig sa sining. Ang gallery ay puno ng tawanan, masayang kwentuhan, at tunog ng tagumpay. Sa isang sulok, isang matipuno at maginoong lalaki ang lumapit kay Lyra. Isa siyang arkitekto na tumulong sa pagsasaayos ng gallery. "Lyra, congratulations! You deserve all of this," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Kung hindi ka abala, baka gusto mong lumabas para mag-dinner minsan?" Ngumiti si Lyra, isang ngiting magalang at tapat. "Salamat sa imbitasyon, Anton. Pero sa ngayon, masaya na muna ako rito." Naintindihan ng lalaki. Ngumiti rin siya at tumango. Walang pait sa pagtanggi ni Lyra. Ang pag-ibig ay hindi na isang prayoridad sa ngayon. Ang kanyang puso ay buo na at hindi na niya kailangan ng iba para punan ito. Ang pagmamahal sa sarili at sa kanyang anak ay sapat na. Nang medyo humupa na ang dami ng tao, lumabas si Lyra sa maliit na hardin sa likod ng gallery. Nakita niya roon si Angelo, na noon ay 8 taong gulang na, masayang nagpipinta sa isang maliit na easel. Sa kanyang tabi, may isang canvas din si Lyra na hindi pa tapos. Umupo siya sa tabi ng bata. "Anong ginagawa mo, anak?" "Pinipinta ko po yung bahay natin, Mommy," sagot ni Angelo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang obra. Ang bahay nila ay isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa itaas lang ng gallery. Puno ito ng mga libro, mga halaman, at mga gawa ng sining ni Angelo na nakasabit sa pader. Puno ito ng buhay. "Ang ganda naman yan," sabi ni Lyra. Tumingin siya sa sarili niyang canvas. Isang blankong canvas, isang bagong simula. Kumuha siya ng paintbrush at nagsimulang gumuhit, hindi ng isang bagay na malungkot o madilim, kundi ng isang imahe ng araw na sumisikat sa likod ng mga bundok. Mga kulay ng pag-asa. "Mommy, masaya ka na po ba?" Biglang tanong ni Angelo. Tumitingin sa kanya ng may dalisay na pag-usisa. Hinaplos ni Lyra ang buhok ng anak. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Naging mga peklat na sila, mga paalala ng mga laban na kanyang ipinanalo. Hindi na sila masakit. "Oo, anak," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Masayang-masaya na si Mommy." Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Dito, sa tahimik na hardin na ito, sa ilalim ng mga bituin, sa piling ng kanyang anak, natagpuan ni Lyra ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ito isang nawawalang tapayan o anumang antigo na may malaking halaga. Ang kayamanan niya ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang dangal na kanyang naibalik, at ang kinabukasang sabay nilang haharapin ni Angelo. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at pagyakap sa bagong simula ang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Lyra ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagbangon ng isang babaeng tinanggalan ng dangal at tinrato na parang alipin. Sa gitna ng kasinungalingan, kasakiman, at pagtataksil ng pamilyang minsan niyang tinawag na tahanan, pinili ni Lyra ang katalinuhan kaysa dahas at katotohanan kaysa galit. Sa pamamagitan ng patibong na banga ng Mactan, ibinalik niya ang hustisya at hinayaan ang batas ang humusga sa mga may sala. Ang wakas ng kwentong ito ay malinaw. Ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, kahit tapihin, ay may gantimpala. Hindi man niya nabawi ang nakaraan, nakuha naman ni Lyra ang kapayapaan, kalayaan, at isang bagong simula, kasama ang anak na pinili niyang mahalin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lyra, pipiliin mo rin ba ang tahimik ngunit matalinong laban o hahayaang lamunin ka ng sakit at galit? May mga sugat ka rin bang pilit mong nilalampasan araw-araw? Kumusta ka ngayon? Sana'y ligtas at matatag ang iyong puso.
Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Mahalaga ang boses mo rito.